Good evening, everyone. Daily analysis for Sao USD. Good evening sa lahat ng Magic Knights dyan. Looking at this gold, tingnan muna natin may news tayo ngayon sa Forex Factory. So, I haven't read any technicals sa mga oras na to. Medyo busy tayo. So, we have January 11, CPI, yan, PPI, inflation rate naman. So ngayon, Tuesday, wala. Bukas, wala din. Then, Thursday and Friday pa. So, Thursday and Friday pa ang catalyst natin. So, maybe, dahil sa movement ni gold na to, like yung kahapon, so tanggalin ko muna to. Yung kahapon, nagsiswing-swing lang siya. Like, around $10 to $15 na mga swing. So better kung magte-trade kayo ng gabi, target around mga ano lang na change like $5 to $10 na change like 2035 hanggang 2045 mga ganun lang. Wag yung mga masyadong big na movement like the move ng NFP kasi pa bounce lang si gold ngayon. And wala din siyang wala ding catalyst. So kagabi, nung isang araw, was eyeing for a 2008 na target pero hindi nangyari. So nag-bounce siya dito. Nag so nag-bounce lang siya dito sa created a support here. So titingnan natin kung high volume support. This is a high volume support here sa 2020 na psychological level. So i-label na natin 'yan. Lagyan natin ng that is your psychological support there sa 2020 na level. Okay, so solid dyan. Isang New York dyan and isang overlapping dito. So napaka-solid na support tong na-create kagabi. Right. So here, looking at the H4, tingnan muna natin siya sa H4 candle. Mga candle sa H4. So looking at the H4, clearly pa downtrend si gold. So creating lower highs. So high, lower high, another lower high, and maybe it could create another lower high here as long as di ma-break si 63. Tuloy-tuloy pa rin yung downward movement ni gold sa H4. It's creating a higher low, lower low. So low, swing, then low. So kung i-review nyo yung ano natin, market movements na lesson. Ito yung typical na ginagawa niya. Downtrend. Short-term downtrend sa H4. Okay. So, short-term downtrend sa H4. 30 minutes para sa scalp natin ngayon. So, we don't have catalyst. So, yun nga sabi kanina, 50 to 100 or $5 to $10 lang ang mga targets nyo. Kasi lang to, magba-bounce lang. Okay, na tayo. We have a 2020 na support. 2020 support. Solid support. Dahil nabuo yan during high volume time. Okay, meron kang 2020 support. And for the resistance, ito yung breakdown kahapon. Lagay ko lang yung yung session. Yan, session breaks. Lagyan natin yung mga session breaks. Okay, here. So, meron kang support dyan. Solid yan. Here, looking at yan natin yung magandang range dito. So, kanina sa London, nag-signal ako dun sa Telegram dahil meron ako nakita dito. Like, ito, during the London time. Dito yun. So, mapapansin natin, kung nanood kayo ng SGC na breakout strategy. So, ito yon, consolidating on a resistance there. So, meron kang range dito hanggang 2046. Okay, 2046 or kasi Asian lang naman to. This is your range here. No, meron kang high dyan. So,
So 2048. So meron kang range kanina from 35 to 48. So that's around $13 na range. So hindi siya nangyari. So hopefully tingnan natin ngayon kasi nagko-consolidate to. Baka i-reach niya to before creating another lower high. Diba? Na hindi niya abutin yung 2063. So generally, yung higher time frame na bias is a downtrend. Pero dito kung mag-scalp ka intraday ngayon sa New York session, you can do a bullish SGC. Konting pitik lang hanggang 2048 na level. As long as, no, hintayin natin na ma-break to. So your breakout point should be here sa 2037. So pag na-break si 2037, meron kang chance mag-test papunta dyan sa 2048. So pwede ka rin mag partial TP dito sa ano na to, sa range na yan sa 2043. So that's 2037 to 2043. And your stop loss na gagawin mo dyan. So your entry here, stop loss would be around, so dito siya nag-consolidate sa 2035. Galin na natin. So may consolidation na dito. You have a solid support here sa sa London session. So just put your stops. Liitan nyo na yung lot size nyo. And I guess the average volatility nito is 2038, 2031, that's 7, 2038, 34, that's 4, 7, 11, so around 550. So mga 50 or $5, 37 to 32. Yan. So the 2032 should be safe. Pero kung may allowance pa kayo, you can put below here. Pero I guess yan na yung the best na setup for this night para sa New York. So buy on the break sa 2037. You can eye 2047 or 2048 or partial ka sa 2043 and your stop loss is 2032 or 2031. Pero kung mabibreak si 2037, but if not, hindi mabreak si 2037, then yeah, baka mag-sell hanggang dito sa solid support ng 2020. But I doubt kasi may maraming traffic dito. Kasi ito high volume traffic yan. Okay, so bullish ako ngayong gabi unless magbago yan mamaya. But for now, it's bullish for me. Malalaman natin yan mamaya pagka kung ano yung ganda. So dito kasi it's a solid na ano din, high volume support here. Marami kang cluster of candles here. So yung pagsisell is not really that high probability ang setup. So for me ito ngayon ang analysis ko. So it should go here. Kung hindi naman dito yan sa 2020. But mahirap i-break to since wala namang news. So baka magkuha lang dito ng mga stops or stop loss. Right. So that's it for ngayong gabi. So may nakuha kayo dito. And tingnan natin kung mag-materialize tong just wait for the break sa 2037. Right? So good luck everyone. Have a nice evening.